Tinutukan sa ginanap na pagdinig ngayong araw ng mga mambabatas at ng PAGCOR ang mga hakbang upang matuldukan ang paglipana ng mga billboard ng isugal sa bansa. Nasa linya ng telepono si Earl Tobias. Earl? Yes, Nudge. Matapos ngang masawata ng PAGCOR ang naglipana at naglalakihang billboards ng online o isugal, itong problema naman sa mga online content creator na bastang nag-iendorso ng online sugal ang idinadaing nila sa pagdinig ngayon. Kanina binusisi ang isyong yan gaya ng ginawa ng popular na content creator na si Ivan Alawi kung saan tsansa na magkaroon ng bagong smartphone ang ginamit niya para makahikayat na mag-login sa isang online isugal. Sabi ni PAGCOR Chairman Alejandro Altenco, klarong bawal at ganyan kung kaya yung online sugal na nagpa-endorso dito sa content creator ay nagbayad ng 1 million pesos na penalty at winarningan pa ng posibleng suspension. Ang isang online endorser tulad ni Ivana. Okay. Sa harap ninyo at sasagutin ko pong hindi po sila himingi ng permiso. Ano po ang ginawa ng PAGCOR? We find the online gaming company, kung maulit ito, heavier fine and the possibility that it can lead, another violation can lead to the suspension and ultimately the cancellation of their license. Na siyang mahirap pa, sabi ni Chairman Altenco, karamihan sa mga ini-endorsong yan ng Filipino content creators ay mga illegal na online e-gambling sites. At ang masama po rito, wala po sa Pilipinas sila. Sila po ay nasa abroad na gumagamit ng mga influencers na mga kababayan natin. Sa komite na isa pa rin komplikasyon ang dami ng mga nakakapasok na illegal online sugal sa bansa. Pero hindi rin naman nila tumitigil ang PAGCOR para suyurin ang mga nag-ooperate ng walang lisensya. Marami po dyan ay hindi mga licensee ng PAGCOR. Hanggang sa mga oras na ito, mahigit halos tumatabla lang po 50% ng nag-ooperate ay may lisensya ng PAGCOR, 50% po naman ay illegal. Nudge, pagdating naman sa income ng PAGCOR, nakita na mas mababa ang projected na kita ng PAGCOR ngayong 2026 na maaring umabot sa 86 billion pesos kumpara sa 106 billion pesos na total income nila noong 2025. Nudge, ang dahilan yan, paliwanag ni Chairman Altenco, ay epekto naman nila nung mandato na i-delink o tanggalin ng direktang koneksyon ang online e-wallet sa mga online sugal. Balik muna sa inyo. Maraming salamat, Earl Tobias.